Ayaw niya umalis pero singit na yung armed forces tsaka yung PNP, withdrawal of support, parang ERAP style. Withdrawal of support, doon papasok yon. Hindi ko sinasuggest na gawin yon ng institution at baka mawala ng trabaho yung mga commander. Ang sinasabi ko, pwedeng mangyari yon. It would be better for him na umalis siya sa Malacanang, withdraw sila sa norte. Kasi nandoon yung kanilang bailiwick. And if that happens, he will put a lot of people in danger. And that tells you, wala siyang kwentang tao. Wala siyang kwentang presidente. Kung magpapatay yung mga military, let them support Cory. Alis yung tatay. Pero itong isang to, no? Dahil kung sabog siya at nadidiktahan siya ng mga kasama niya, baka mag-defend siya. Pupunta sa kalsada mga tao. At talagang galit na naglalaway na parang mga aso. Na parang may mga rabies, bumubula yung bunganga at nagsisik sila na tapusin kayo. Naku, yun ang nakakatakot. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung Marcos is wala talaga. Yun yung pressure. Hindi natin alam kung anong mangyari, how it will unfold. Number 4 is that he will resign forcibly. Ibig sabihin, pagka umabot doon sa resign forcibly, ayaw niya umalis pero singit na yung armed forces tsaka yung PNP, withdrawal of support, parang ERAP style. Withdrawal of support, doon papasok yon. Hindi ko sinasuggest na gawin yon ng institution at baka mawala ng trabaho yung mga commander. Ang sinasabi ko, pwedeng mangyari yon. Yun yung mga pwedeng mangyari. Nasa 4 na tayo. Number 5, defend his presidency. Pwedeng mangyari yon. Hindi, akong binoto. Experience ko na yan. Nung sa tatay ko, alis kami. Tapos dinala kami sa Hawaii. Gusto ko lumaban eh. Sabi ko nga nun, I will defend Malacanang. Sabi niya ganon. Pero kung titignan mo, kung may mga loyal sa kanya, defending Malacanang is out of the question. Mahirap yon. It would be better for him na umalis siya sa Malacanang, withdraw sila sa norte. Kasi nandoon yung kanilang bailiwick. And if that happens, he will put a lot of people in danger. And that tells you, wala siyang kwentang tao. Wala siyang kwentang presidente. Yung tatay niya, umalis talaga. Wag lang magkagera sa Pilipinas. Wag lang magkapatayan yung dalawang partido. Hayaan mo na. Okay, manalo si Cory. Let her run the government. Yun yung sabi ng tatay. Kung magpapatay yung mga military, let them support Cory. Alis yung tatay. Pero itong isang to, no? Dahil kung sabog siya at nadidiktahan siya ng mga kasama niya, baka mag-defend siya. Umalis sila dyan sa Malacanang kasi mahirap i-depensa sa Malacanang, napapaligiran, makukupot. Pero kung doon ka sa norte, nandun yung population base mo, nandun yung mga loyalista mo, kung loyal pa sila. Kaya nga yung mga Pilipino, mahalaga, alam ninyo yung nangyayari, hindi pwede yung forever loyal ka, loyal. Loyal akong Marcos, loyal akong Duterte. Hindi pwedeng ganon. Ang dapat, ang loyalty ninyo, Pilipinas. Nagkataon lang si Duterte, tama yung ginagawa sa pananaw ng mga Pilipino. At saka kung titignan mo, yung ebidensya, magaling si Duterte. Makatao si Duterte. Kaya nandun yung following niya na hindi pwedeng gibain ng mga loyalista dito sa kabila. Ngayon, kunyari nakita ng mga loyalist kay BBM, gago ko naman pala, kita mo mabinigyan mo ng pwesto, hindi mo naman kamag-anak, hindi naman taga dito. Tapos mahal pa rin yung bigas sa amin, mahal pa rin dito, mahal pa rin sibuyas, tinamaan din kami nun. Tapos may droga pa rin. So, nag-iisip yung mga tao at maraming mga bumoto kay BBM na nagko-question mark. Ba't ko ba binoto yung animal na yan? Hinayupak na yan. Bakit ko ba binoto? Kasi, yun yung problema. When it comes to politics, pwede nyo kalimutan yung mga personalities. No? Pwede nyo kalimutan yun. Ang dapat mas unang mahalaga sa inyo, yung bansa natin. Kaya nga, kung isipin mo,
Pangit yung magpapatayan tayo. Pangit yung magkakaroon ng uprising, ng forcible uprising. Pangit yung, sige, diyan kayo, dito kami, mahati yung Pilipinas. Pero kung titignan ninyo, nagkataon lang talaga, sa pananaw ko pananaw ko to, na ang mga Duterte ay malaki yung malasakit sa Pilipinas. Yun yung sa akin. Okay? That's why, I'd rather withdraw support from a president na binoto ko, BBM, na ang iniisip ko noon, hindi nagagawa ng kalokohan to, yung pangalan ng Marcos, kanyang i-deliver, kanyang i-recover, kanyang mamani siya ng mahusay para yung legacy ng Marcos, forever matatandaan at ituturo sa eskwelahan at nasa Pilipino na hanggang sa mga ninuno natin, yung Marcos name, matindi. Tatay, anak. Pero nangyayari ngayon, kitang-kita nyo naman yung ebidensya, kitang-kita nyo, nagsinungaling siya. Diba? Nagsinungaling. Pinapayagan nyo yung nangyayaring pagnanakaw. Hinahayaan nyo yung mga smuggler, yung mga droga, at yung mga NPA. Nayaan niya. So, something's wrong sa kanya. Kaya ako, mataas expectation ko kasi binoto ko siya. Now, hindi mo ginagawa yung expectation ko, sasamain ka talaga sa akin. Ako yung boss mo ako yung boss mo 31 million kami na boss mo, tapos ganyan, tapos ngayon tatakutin kami? Tatakutin nyo kami? Mali naman yun. Kami yung nagra-ratify sa Constitution, tandaan nyo yun. Kami, ang kailangan nyo para ma-ratify yung Constitution. Ibig sabihin, mas mataas kami sa Constitution. We, the sovereign Filipino people. Nagkataon lang, busy kami, tahimik kami. Sige, may Constitution, pumayag tayo lahat, ni-ratify natin, lahat ng batas dyan susunod. Ang problema nga natin, yung mga politiko natin, ginaganon yung kinukuting-ting yung Constitution natin na babaguhin to favor them. And that's wrong. Kaya tayo nagsasalita. Pero ginagamit nila yung batas para takutin tayo. Para takutin. At the same time, para siguraduhin na mawala, matahimik yung mga tao. Bibilin pa ng pera. Pera ba nila pinambaba? Hindi, pera rin natin. Gisa sa sariling mantika. Okay. So, kung magwi-withdraw siya and then he will find a place to defend himself, kalaban niya armed forces na. Hindi tayo. Ewan ko kung may mag-volunteer dyan ng mga retired. But ang sigurado ko, you will die. Yun na sigurado ko. You will die. And you will face, the intense na yung rebound ng Filipino people. Yung intensity ng galit ng taong bayan. Lalaban pa kayo, yung ganun ba? Gawin kayong Marawi ng armed forces. Mali na nga kayo hihirit pa kayo. Bumigay ka na lang kasi nga nawala yung public trust and confidence. Yun lang yun. Ganun kasimple. Huwag niyo i-suppress. You were given 6 years. On the first and a half years, going to the second year, you bungled it. Mali That's why it is well within the rights ng taong bayan to complain. It is well within our rights to seek redress. Yung sagutin mo yung aming grievances. Yung simpleng smuggling Saka nakakita kayo nag-i-smuggle, hinahayaan nyo. Anong mga porsyento ninyo dyan? Mga animal kayo talaga tataluhin ninyo ang Pilipino na tao na siya bumoto sa inyo. At yung mga hindi pa nga binoto, kayo pa yung nagpapatakbo ng gobyerno habang yung isa singot-singot. Question mark. Kaya nga maraming well, yun yung lima ba yun na pwede mangyari? Status quo, balik sila sa kanilang kaligayahan, na-stop nila yung rising na swelling na ng mga tao, sinasilence lahat, yung iba tinetreten na patayin, at
binabayaran nila yung mga agencies of government para supilin kayo. Tapos noon, pagka nawala kayo at nawala yung mga Duterte, happy days are here again. Who wants to become a millionaire? Milyonaryo silang lahat. Eh kayo, ay magdildil kayo ng asin. Because you are allowing na palagpasin yung opportunity ninyo. Sabi ko sa inyo nga ang regalo ko sa inyo no, yung natitira kong buhay, ang regalo ko sa inyo is may gagawin ako manifesto. Ayan, yun na yung manifesto. So, nasa sa inyo yan. Okay? Sinabi ko sa inyo paano yung pirmahan. Nasa description box nito sa past vlogs. Ang key doon is yung Facebook. Siya nga pala, tinitira na yung Facebook ko. Ang dami ng pangalan ko na Facebook account. Okay? Sinisimulan nila. That's why, ang kopya nyo, yung link na iniiwanan ko. Pagpasok doon, diretso sa account ko yun, tapos no. Now, I want na ilalagay ko doon yung mga pangalan siguro o whatever. Because i-take down nila yan, paano na? I-take down nila yan, yung account, para matipigil ba yung botohan? Para mapigil yung kita nyo, sa kalsada, mainit sa kalsada mainit. Yun yung ang sisiba ng mga to, hindi ko pa nilagay dyan. Pupunta sa kalsada mga tao at talagang galit na naglalaway na parang mga aso, na parang may mga rabies, mumula yung bunganga at nagsisik sila na tapusin kayo. Naku, yun ang nakakatakot kasi makompuse yan ng armed forces maano yung armed forces, ayaw niya ng ganyang problema. Sa amin, ayaw namin ng ganong problema, ng dilema na ganon. Pero kaya ako nag-vlog about sa armed forces, kinakailangan ng you look at the two basic questions. Is this person deceiving the Filipino people? Is this person taking advantage of the Filipino people? Then you will have the moral ground to stand on being honorable. Diba? Ano ba naman? Linaw-linaw kumbaga sa hindi na nga trick questions Hindi na obvious ball piles yung answer Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.